magandang hapon po sa ating lahat. At welcome po ulit sa ating Bible study dito po sa Rema Pills every 4 p.m. po ng hapon. Ngayon po ay pagpapatuloy lang po natin yung pinag-aaralan po natin simula po kahapon na naibahagi po sa atin ni Pastora Cristel. Amen po. At ano po ba yung topic po natin ngayong linggo po na ito? Itong buong linggo po na ito. Ang sabi niya po dito, paano malalaman kung Christ-centered ang isang church? Amen po. Napakaganda na topic po na to at napakagandang tanong din po sa atin na paano ba natin ma-identify kung ang simbahan po natin ay Christ-centered. Amen po. Paano ba natin ma-identify kung ang church na kinabibilangan po natin ay Christ-centered? At number 1 po na na-share po sa atin ni Pastora Cristel kahapon, ang sabi niya dito, si Kristo ang sentro ng pangangaral. Amen po. Number 2, ang sabi niya po dito, the Word of God is the highest authority. Amen po. Na sa atin po bilang mga Kristiyano, na dapat ang sentro ng salita o ng pinag-aaralan po natin sa loob ng simbahan ay walang iba po kundi ang Panginoon. Amen po. At dito po sa gusto ko pong i-share sa inyo, nandito na po tayo sa number 3. Sabi niya dito, paano malaman kung Christ-centered ang isang church? Number 3, sabi niya, may love at truth. Amen po, may love at truth. Ibig sabihin, sabi niya doon, ang pag-ibig at may katotohanan. Sabi niya doon, hindi lamang pagtanggap ang itinuturo, kundi pati pag-isisi, kabanalan at pagsunod sa Diyos. Amen po. Sa atin po bilang mga Kristiyano, alam po natin na nang time na tinanggap po natin ang Panginoon, nang time na tayo po ay na-born again, tayo po ay naging Kristiyano, ito po yung time na kung saan ay tinanggap natin siya. Pero ang sabi niya doon, hindi lang sapat yung pagtanggap, kundi dapat nandun din yung pag-isisi, kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Amen po. Nandun yung pag-isisi, kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 4, verse 15, kung may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan po kayo sa akin. Basahin ko na lang din po dito sa Ephesians chapter 4, verse 15. Ang sabi niya, sa halip, sa pamagitan ng pagkasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng nating lahat. Verse 16, tuloy ko po dito. Ang sabi niya, sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa kanya at kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Amen po. Dito po sa verse 15, kung babasahin po natin dito, may part po dito na sinabi niya, na sabi niya doon, sa verse 15, ulitin ko po, sabi niya doon, sa pamagitan ng pagkasalita, ng katotohanan, ng diwa, ng pag-ibig. Amen po. Sa loob ng simbahan daw po, nandun dapat yung love at katotohanan. At sa atin po, sa bawat simbahan po natin, ang sabi niya doon, upang maging malago ang isang gawain o ang isang simbahan, upang pagpatuloy ang mga miyembro, dapat hindi nawawala ang correction. Amen po. Pero alam niyo po, ang sabi niya doon, isa sa pinaka-best example, ang sabi niya doon, kabagamat nandun yung correction, pero dapat maipakita natin yung pag-ibig natin doon sa tao. Amen po. At alam niyo po, sa loob ng simbahan, hindi naman po nawawala o hindi tayo lahat ay perfecto. May mga tao na nagkakamali, nagkakasala. Kaya nga po ang sabi niya doon, sa loob ng simbahan na mailangan mo na doon ang Panginoon, yung sentro nito, kung hindi nawawala yung correction. Amen po. Sabi niya dito, love means correction, pero mararamdaman pa rin natin yung pag-ibig sa pamagitan ng bagay na to. Amen po. At ang sabi niya po dito, masabi mo na Christ-centered ng simbahan, kung about correction, na nandun ay yung paglago. Amen po. Nandun yung paglago. At ang sabi niya po dito, kung mahala po natin yung kwento po ng babae na nakita ng mga tao na nangangalun niya. Alam niyo po, nung time na yun, ang sabi niya nga po dun sa John chapter 8, verse 1 hanggang 11, o may mga time po kayo, pakibasa na lang din po. Ang sabi niya doon, nung time na nahuli nila yung babaeng yun, na nangangalun niya, na nagkasala at nagkamali,
alam niyo po, tinanong nila ang Panginoon na ano ba yung dapat gawin natin dito sa babaeng ito. Amen po. At ang sabi niya doon sa utos o doon sa kautosan ni Moises, sabi niya doon, dapat ito ay parusahan sa pamagitan ng pagbato sa kanya. At alam niyo po, ang Panginoon, ang sabi niya doon, o sige, kung sino ang hindi kailanman nagkamali, kung sino man ang hindi nagkasala, siya yung unang bumato dito sa babaeng ito. Amen po. At alam niyo po, nandun yung correction ng Panginoon doon sa babaeng yun, na siya ay nagkasala. Pero hindi mo makikita doon yung condemnation, hindi mo makikita doon na pinapersecute siya, kundi nandun yung correction, pero nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos doon sa babaeng yun. Amen po. At ang muli, sinabi ng Panginoon, na wag mo na ulit balikan ang kasalanan na ito. Amen po, pinatawad ka na at hindi mo na kailanman balikan ang kasalanan ito. At alam niyo po, sa loob ng simbahan, na kinabibilangan po natin, hindi pwede mawala yung correction. At dahil ang correction, andun po yung pag-ibig. At ang pag-ibig, andun po yung paglago natin bilang mga lingkod po ng Panginoon. Andun yung paglago natin bilang mga mananampalataya, paglago natin bilang mga Kristiyano. Amen po. Ito po sa mga halimbawa din po dito ay nung time na nagkamali din po si David. Amen po. Nung time na nagkasala din po si David, ang sabi niya doon, maging si David ay nakaranas din ng correction sa pamamagitan ni Nathan. Amen po. At ang sabi pa nga ni Nathan, ano ba yung dapat gawin natin doon sa taong nagkasala? At bandang huli, sinabi po niya na ikaw ang tinutukoy na nagkasala. At alam niyo po, sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos kay David, nung time na siya po ay nagpakumbaba at nagpakahambol, alam niyo po, pinatawad siya ng Panginoon. Amen po. At sa atin, sa bawat isa po sa atin, sa bawat simbahan na kinabibilangan natin, nandun yung correction. Pero always po natin tatandaan na ang pag-ibig po ng Diyos ay kailanman ay hindi magbabago. Amen po. Sabi niya dito, ang katotohanan, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi para, ang katotohanan ay hindi para i-down tayo. Amen po. Ang pag-ibig ay hindi para turuan ka o ipahiya ka. O ang katotohanan ay hindi para ipahiya ka sa maraming tao, kundi para mas maging malago tayo sa ministry natin. Kapatid, hindi tayo pwede magpatuloy sa kasalanan. Amen po. Hindi tayo pwede maglingkod na tayo po ay nagkakasala. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, sa pamagitan ng bagay na ito, sabi niya din sa verse 15, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo siyang ulo, dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay niya. Amen po. Kung mahala po natin si Apostol Pablo, isa dito sa mga sinabi niya sa mga taga-Korinto na sabi niya doon, tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po. Ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala na sabi niya doon na kung hindi mo o kung walang correction sa loob ng simbahan, ibig sabihin hindi magiging malago yung mga tao sa lugar na to. Amen po. Hindi sapat na tinanggap mo lang ang Panginoon. Amen po. Hindi sapat na tinanggap natin ang Diyos and then tapos na yun. Kundi ang sabi niya doon, nandun dapat yung pagsisisi at pagbabago ng pamumuhay. Dapat mabago yung pamumuhay natin bilang tumanggap sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po sa number 3. Sabi niya po doon sa number 3, may love at may pag-ibig at may katotohanan. Sa loob ng simbahan, para masabi mo na siya ay centered o Christ-centered dito, dapat hindi nawawala ang pag-ibig at katotohanan. Alam niyo po, marami po sa atin na nandun na feeling natin na bakit kaya lagi na lang tayo pinapagalitan. Amen po, dumating din po sa time ng personal na bakit tinanong ko rin sarili ko na bakit lagi na lang ako ang pinapagalitan. Pero bandang huli, alam niyo po, sabi niya doon, salamat dahil may mga pastor na nagagalit. Kasi bakit? Kasi naitutuwid niya yung mga bagay na mali na nagagawa po natin. Amen po, mapalad ka kung mayroon tayong pastor na nagtutuwid po sa atin. Kasi bakit po? Kasi napapaalala niya o nag-check niya kung tama pa ba o mali yung ginagawa po natin. Maging ang Panginoon po, amen po, maging ang Panginoon at nagilingkuran po natin ay tinuwid niya rin yung mga tao o yung mga disipulo na sumusunod sa Kanya. Amen po, yung mga tao na hindi kinaya yung correction, sila po yung mga lumayo. Sila yung mga umalis, sila yung mga tao na kung saan nagpunta. Pero yung mga tao na nagpa-correct, yung mga tao na sumunod, sila po yung mga tao na naging matagumpay
sa paglilingkod. Amen po. Amen. Ulitin ko po, sabi niya, sa loob ng simbahan, hindi dapat mawala ang pag-ibig at ang katotohanan. Number 4, sabi niya dito sa number 4, sabi niya, grow is encourage. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 18. May mga Bible po kayo, ay makipagbukasan na lang din po kayo sa akin. Sabi niya po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkilala sa Kanya ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen po. Dito po sa bagay na to, sabi niya dito, meron siyang dalawang binanggit dun sa unang sentence. Ayan, sabi niya po dito, dalawa yung bagay na binanggit niya. Sabi niya, sali, patuloy kayong lumago sa biyaya sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po. Doon sa una, sabi niya doon, lumago sa biyaya ng Panginoon. Sabi niya doon, tayo dapat daw po bilang isang lingkod o bilang isang kabahagi ng isang simbahan, hindi tayo nag-i-stay sa kung ano lang tayo, kundi dapat daw po ay lumalago po tayo. Amen po, dapat daw po ay nagpapatuloy tayo. Hindi pwede na kontento na tayo ay taga-upo lang sa loob ng simbahan. Amen po, dapat daw po tayo ay nagmamature, tayo po ay lumalago. Pangalawa po, lumalago sa pagkilala kay Jesucristo. Amen po, maraming mga tao na until now, ang tingin nila sa Panginoon ay Panginoon lang. Amen po, ang tingin nila sa Panginoon ay tagapagligtas. Yes, sabihin natin ang Panginoon ay tagapagligtas at ang Panginoon ay Panginoon. Pero ano pa ba yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Dapat sabi niya doon, lumalago tayo sa pagkilala sa Panginoon. Ulitin ko po, sabi niya, patuloy kayong lumalago sa biyaya at sa pagkilala sa atin ng Panginoon at tagapagligtas na si Kristo sa kanyang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen po. Sabi niya pa po dito, lumalago, hindi lang yun alam mo. Sabi niya, minsan akala natin kontento na tayo na sapat na, nakilala natin ang Panginoon sa kung ano yung ginawa niya. Amen po. Maganda na tayo po bilang isang mga Kristiyano ay mas maging malalim pa yung pagkilala natin sa Panginoon. Amen po. Maraming kilala ang Diyos pero hindi lahat ng tao ay ino-honor po ang Panginoon. Masabi mo na Christ Center ang isang simbahan kung nandun yung ino-honor nila ang Panginoon. Pag sinabi natin ino-honor, nandun na sinusunod, andun na patuloy silang naglilingkod sa Diyos. Amen po. Hindi sapat na, ay, okay na to, na ang Panginoon ay nakilala ko bilang tagapagligtas ko. Amen po. Pero sabi niya doon, mas maging malago pa tayo at mas maging malawak pa ang pagkilala natin sa Panginoon. Amen po. Alam niyo po, maging sa Apostol Pablo, nung time na siya po ay na-born again. Amen po. Bago siya ma-born again, ano ba klaseng tao siya? At nung time na na-born again siya, hindi siya nag-stay doon sa kung ano o paano nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Kasi maging siya, sabi niya doon, higit niyang kinilala ang Panginoon o ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Sabi niya pa nga po dito, hindi siya, kailanman hindi siya kinondem ng Panginoon, kundi siya ay inibig ng Diyos na may buong puso. Amen po. At ang sabi niya nga po dito, sabi niya, maging si Apostol Pablo, sabi niya, itinuring kong basura ang lahat para makilala ko sa Kristo. Amen po. Isabihin, pilit niyang nilimot ang lahat ng mga bagay. Lahat ng achievement na meron siya ay kinalimutan niya para lang makilala ang Panginoon. Sa Filipos chapter 3 verse 8, isa doon ang sinabi niya na itinuring kong basura ang lahat para makilala si Kristo. Mas lalo niya nakilala ang Panginoon at siya ay isa sa mga pinakamarami na isulat sa Biblia. Amen po. Kaya nga po, sabi ko po kanina sa atin, hindi tayo kontento dapat sa kung ano lang tayo ngayon, kundi dapat mas lumago pa po tayo. Amen po. Mas maging malago tayo na sabi niya nga po doon, verse 4, sabi niya, hindi sapat ang pag-attend lang, ang layunin ay lumago sa Panginoon sa isip, salita, at sa gawa. Amen po, hindi tayo pwede maging attender lang. Amen po, hindi pwede na tayo ay patuloy na umaten, pero hindi tayo lumalago sa ministry po natin. Amen po, at ang sabi niya pa nga po doon, sabi niya doon, ito barating yung time na hindi naman tayo perfect agad.
Amen po, dahil unti-unti tayo ibabaguhin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga po mahalaga na alam mo o alam po natin yung pangako po ng Panginoon. Mahalaga na alam natin yung sinasabi ng Biblia pagdating po sa atin. Amen po, at sabi niya po dito, lahat ng mga bagay na in-example po dito ng Biblia, namin niya dito, maging si Pedro, amen po, nung time na itinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses, amen po, hindi naman natapos doon yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kundi after po noon, mas naging malago pa siya nung time na siya ay bumalik sa Panginoon. Hindi dahil nag-fail ka, hindi dahil na nagkamali ka, hindi dahil na naging failure ka, ibig sabihin, tapos na ang lahat ng mga bagay na nandun. Kundi ang Diyos ay patuloy tayong tinatawag, patuloy tayong inaabot, upang mas makilala pa po natin siya. Amen po. At ito po yung dalawang bagay na gusto kong i-share po sa inyo, na sa atin bilang mga Kristyano, ang gusto ng Panginoon ay maging Christ-centered yung simbahan na kinabibilangan po natin. Maging Christ-centered yung simbahan na pinaglilingkuran natin. At ulitin ko po, sabi niya doon, kapag kinorek ka ng pastor mo, ang gusto niya mas maging malago ka. Amen po. Kasi ang Panginoon, nung time na nakita niya, nagkakamali na yung mga disipulo niya, hindi nawala yung correction sa kanila. Kundi sa pamagitan ng correction na yun, mas naging malago pa yung mga disipulo niya. At mas nagtiwala sila at naglingkod sa Panginoon. Number 4, sabi niya nga po doon, ulitin ko po, sabi niya doon, grow in courage. Sabi niya, patuloy tayong lumalago na hindi sapat na ito lang yung alam natin, kundi bagkus, mas alamin at kilalanin po natin ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin. Hindi sapat na alam natin na siya ay tagapagligtas. Hindi sapat na alam natin na siya ang Panginoon natin. Kundi alamin po natin kung ano ba yung kayang gawin ng Diyos sa bawat buhay po natin. Bagamat hindi perpekto ang simbahan na kinabibilangan natin, ang sabi ng Panginoon, maging isa ka sa mga tao na susuporta dun sa gawain ng simbahan. At yun lang po, salamat po sa time po ninyo, and God bless po. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito, patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na palaguin mo yung mga tao na nakapakinig ng iyong mga salita at patuloy na ikaw, O Diyos, yung magpakilala sa kanila. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, sinasamba sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Salamat po sa time po ninyo, and God bless po.